Magandang araw, bayan! Isang malakas na lindol na may 7.0 na magnitude level ang natamo sa Santo Cristo, Bulilang, Bulacan. Noong 14:00 ng hapon. Sa pool sa CCTV ang matindig na pagyanig sa isang tindahan na nagdulot ng takot at pagkasira ng mga paninda. Narito ang eksklusibong kwentong ibinahagi ng isang saksi. Ayon kay Ginoong Jared Tuazon, kasama niya ang kanyang buntis na misis sa kanilang tindahan nang biglang lumindol na puno ng ingay ang paligid dahil sa pagbagsak ng mga panindang bote at iba pang mga gamit. Hindi agad sila nakalabas dahil sa mga nagkalat na bubog at natakot siyang madulas at masugatan ang kanyang misis. Kaya naman, ang tanging nagawa niya ay yakapin ito at takpan ang ulo upang maprotektahan sa anumang maaaring mahulog. Sa kabutihang palad, ligtas sila at walang anumang natamong pinsala. Pero partner, ano naman ang nangyayari dyan sa iyong kinatatayuan? Kamusta ang mga residente dyan sa gitna ng kalsada? Magandang araw, partner! Kasalukuyan ako nasa Barangay Taal kung saan nangyari ang napakalakas na lindol na naganap kaninang alas 5 ng umaga. Ayon kay Mabel, nagbahagi ng video ng insidente, wala namang nasaktan sa pagguho ng bahay dahil wala pang nakatira rito. Bagong tayo pa lamang ito, ngunit dahil sa lakas ng pagyanig, hindi na kinaya ng estruktura at ito ay tuluyan ng gumuho. Ngunit, partner, isang malaking tanong ang bumabalot sa mga residente dito. Hindi ba't bagong kayo lamang ang bahay? Bakit kaya ito agad nasira? Siguro partner dahil sa hindi matibay ang kanilang relasyon kaya nasira. Oh, partner! Parang hugot mo yan ah! Pero balik tayo sa seryosong usapan, partner. Ang insidenteng ito ay nagbubukas tanong tungkol sa kalidad ng mga itinatayong bahay. Sanhi ba ito ng may hinang klase ng materyales o may pagkukulang ba sa disenyo ng bahay na ito? O baka naman kulang ang pagkakagawa sa bahay na ito? Tama ka dyan, partner. Napakahalaga na may matibay na pundasyon hindi lang sa bahay kundi na rin sa relasyon. Sa ngayon, patuloy ang assessment ng mga otoridad upang matukoy kung ano ang naging dahilan ng pagguho. Sila ay magsasagawa rin ng inspeksyon sa iba pang mga gusali upang matiyak ang kaligtasan ng bawat residente. Maraming salamat sa iyo, partner. Patuloy tayong magbabantay sa anumang kaganapan at maghahatid ng pinakabagong balita. Ako si Eunice de Arce. At ako naman si Berhel G. Narne para sa Code Red Lincoln. Manatiling ligtas, bayan! Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ayon kay Mabel na siyang nagbahagi ng video ng insidente, wala namang nasaktan sa pagguho ng bahay dahil wala pang nakatira rito. Bagong tayo pa lamang ito, ngunit dahil sa lakas ng pagyanig, hindi na kinaya ng estruktura at ito ay tuluyan ng gumuho. Ang lindol ay ang mahina hanggang sa malakas na pagyanig, dulot ng paggalaw ng mga bato sa ilalim ng lupa. Ang Pilipinas ay prone sa lindol dahil ito ay matatagpuan sa Pacific Ring of Fire, kung saan madalas din nangyayari ang pagputok ng mga bulkan. Ilan sa mga posibleng hazard o panganib ng lindol ay ang ground rupture o ang pagbitak ng lupa, collapses of infrastructure o pagguho ng mga gusali, ground shaking o pagyanig ng kalupaan, landslide o pagguho ng lupa, liquefaction at tsunami. NDRRMC trunk lines 0289115061 to 65 local 100. Operations Center 0289111406 0289122665 0289125668 0289111873. Prepare an emergency kit such as rechargeable radio, flashlight, multi-purpose tool, emergency blanket,
first aid kit, envelope for important documents, pen and paper, whistles, face mask, matchbox, rope, masking tape, bottles of water, easy open canned goods, copy of emergency numbers, lastly, for toiletries. Learn how to shut off utilities. Mag-aral kung paano pumatay ng gasol, tangke ng tubig, o maging ang circuit breaker ng kuryente. Participate actively in earthquake drills initiated by school or government. Stay calm and don't panic. Gawin ang duck, cover, and hold technique. Beware of your surroundings. Umiwas sa mga bagay na maaaring mahulog. Kung ikaw naman ay nasa labas, go to an open area. Mag-evacuate sa lugar kung saan ligtas at walang mahuhulog na delikadong bagay. Stop the vehicle and pull over to a safe area. Check yourself and others for injuries. Beware of aftershock o ang mga pagyanig pagkatapos ng lindol. Before entering, wait for the officials' update. Natin officials na may magsabi kung pwede pumasok. Ano kaya yan? Ayun na, nag-message siya, pwede tayo pumasok. Yun, tara.